Hi everyone! Kamusta? So for today's video ay i-share ko lang sa inyo na dumating na ang passport ni Ace. Ayan. So ayan ang passport ni Ace. Kakarating lang ngayong araw. In-apply namin to is nung December 12. So for today's video is i-share ko sa inyo kung ano yung experience namin sa pag-apply ng passport ni Ace at saka kung ano yung mga requirements. So let's go! So first is kung ano yung requirements sa pagkuha ng passport ng bata na pinanganak dito sa UK. So first is, ang dinala namin is ang UK birth certificate niya. And then next is ang passport namin dalawa ni Dada. And then next is ang marriage certificate namin ni Dada. And then before kayo pumunta doon, guys, dapat pina-photocopy nyo yung tatlong yon. So, apat kasi dalawa yung passport namin ng 5 copies each. Yes, 5 copies each kasi kailangan nila yon. So, yun yung dalhin nyo na napa-photocopy na ng 5 copies each. And then, pagdating nyo doon, walang appointment. So, first come, first serve basis. So, kung maaga ka pumunta, maaga ka din matatapos. And then, pagpunta mo doon, is dumiretso ka lang doon sa isang table kasi kailangan mong sa QR code na dumating ka na para nasa queue ka na or sa pila. Then, maghintay ka lang, then meron TV doon na makikita mo yung number mo. And then, kung nakita mo na yung number mo, is tatawagin ka na nila. And then doon na sa isang embassy personnel. Then pagpunta mo doon, ayun na, ipakita mo lang yung um, mga requirements mo and then bibigyan ka nila ng form. So ang form na ibibigay sa iyo is itong report of birth. Ayan, ito yung form na yan. Report of birth. Nandun mo lang to makukuha na form. I'm not sure kung sa website ng Philippine Embassy London, kung pwede mo na to i-print. Kasi mafi-fill upan mo siya before pumunta doon. Ang sa amin, doon na namin na fill upan to. So doon na namin to nakuha na form. Itong report of birth at saka yung application form ng passport. So dalawang form yung kinuha namin doon na binigay sa amin na kailangan namin fill upan. And then, after mo siya ma-fill upan lahat, is ibabalik mo siya doon sa tao na nagbigay sa'yo. And then, ang gagawin kasi is, ma-photocopy mo pa din siya. Kailangan mo pa rin siyang i-photocopy. So, yung report of birth at saka yung application form, ipa-photocopy mo siya. And meron sa labas na parang 6 minutes walk na photocopy. So, ayun, after mo yun lahat na ma-organize niya, yung report of birth at saka yung application form ng passport na fill upan mo na ng maayos, correct, ibalik mo sa kanya kasi siya ang mag-segregate para iayusin niya yung papers. Kasi nga yung copies na 5 na binigay mo sa kanya, doon i-attach niya yun doon lahat. So, ayun. And then, after that, after correct lahat ang pag-fill up mo, walang problema doon sa form mo, and then, may 5 copies ka each na dinala, doon ka na niya advise na bayad. So, ang pagbayad, ang nabayaran namin is 88. So, ito yung resibo, 88 yung nabayaran namin. Passport renewal or new, kasi bago naman siya, 55 pounds. And then, registration of birth, 23 pounds. And then, merong isang express fee na 10 pounds. So, nakalimutan ko guys na before ka pala pumunta doon, isa sa mga requirements is meron kang envelope na, itong Royal Mail, post envelope na dapat dala mo to dalawa. Kasi ang ilalagay, ang unang ma-receive mo is yung registration of birth, which is ito. Perma, ayan, means na-register na yung birth ni baby. And then, ang pangalawang post na envelope is sa passport. So, i-open na natin siya ngayon. First, unbox with me. So, yun lang guys ang aming ginawa.
First come, first serve pagdating mo doon. And then, dapat 5 copies nung 4 na requirements na kailangan nila. Then, pagdating mo doon, fill upan mo yung mga forms, registration of birth form, at report of birth form, at saka yung application ng passport form. And then, sila na mag-arrange, magbabayad ka na. And after that, hintayin mo na lang na ma-deliver yung passport sa address nyo. So, ngayong araw siya na-deliver. And tingnan natin yung picture ni Ace dito. Yan. So, ayan guys. So, mabilis lang naman. Dumating kami ng 11. At parang umalis kami ng 1 o'clock. So, ayan na ang passport ni Ace. Ayan. So, let's see. Anong itsura ni Ace dito? Ang cute! Praise God at natanggap na din namin ang passport ngayon. December 12 siya dahil siguro sa holidays na 2 weeks na delay konti. So, ayun lang guys, ang requirements. So, kung may mga tanong pa kayo, please comment down below and para kung baka makatulong naman kami. Kasi nga, ayun ang experience namin sa aming pagkuha ng passport ni Ace. So, yun lang guys. Thank you so much for watching and I'll see you on our next one. Bye-bye. God bless and remember that Jesus loves you.